Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point. Do it! Sa mundo ng basketball, na-secure na ng Ateneo de Manila University ang last spot sa Final Four ng UAAP Season 86 Men's Basketball matapos pataubin ng Adamson sa last day ng elimination round kahapon. Kasunod ng dominanteng 70-48 final score, aabante na ang Blue Eagles sa semifinals para makaharap ang top-seeded team na University of the Philippines na kasalukuyang may twice-to-beat advantage. Naging maganda ang laro ng Blue Eagles matapos hindi hayaang makalamang ang Soaring Falcons sa loob ng 4 na quarters. Pinangunahan ng Ateneo guard na si Jared Brown ang opensa ng koponan matapos makapagtala ng 20 points, 14 dito ay mula sa first half with 4 rebounds, 4 assists, and a steal. Tumulong din sa panalo ng koponan sina Sean Kitevlis with 11 points at Mason Amos with 10. Nagulat naman ang Mall of Asia crowd sa closing ng first half nang biglang ipasok ng Adamson si Jerome Lastimosa na inakalang hindi na makalalaro sa buong season matapos magkaroon ng full ACL tear. Ngunit hindi nito nabago ang kapalaran ng koponan at patuloy pa ring nadodomina ng Blue Eagles with 56-39 in the end of third quarter. Lalong umilit ang tensyon sa court nang matawagan ng technical foul ang dalawang head coach ng koponan na sila Nash Rosella at Tab Baldwin matapos ang palitan ng salita sa mid-court. Tuluyan ang tinabakan ng Ateneo ang Adamson hanggang sa fourth quarter at bago matapos ang laro, ibinigay ng Katipunan base squad ang final possession kay Lastimosa para makapuntos sa pagtatapos ng collegiate year nito. Samantala, sa mundo naman ng Wushu, naiuwi ng Pilipinas ang 6 na medalya sa katatapos daw ng 16th World Wushu Championship na ginanap sa Fort Worth Convention Center, Texas, USA. Nasungkit ng Team Philippines na binubuo ng mga malalarong sina Mark Lester Ragay, Mark Anthony Polo at Vincent Ventura ang nag-iisang gintong medalya ng Pilipinas para sa Men's Taudo Dolian event. Nakamit naman ng Pinay Wushu athlete na si Agatha Wong ang silver medal para sa Women's Taudo Taijikwan. Maliban kina Wong, silver medal din ang nakuha ni na Jennifer Alipio mula sa Women's 48 kilograms, Arnel Roa Mandal para sa 52 kilograms at si Clemente Tabugara Jr. para sa 65 kilograms, habang si Russell Diaz naman ay nakuha ang bronze medal sa 48 kilograms sa parehong patimpalak. Samantala, muli namang nahalal si Wushu Federation of the Philippines Secretary General Julian Camacho bilang miyembro ng International Wushu Federation Executive Board mula sa kasalukuyang taon hanggang sa taong 2027. Ipinakilala na rin ng Pilipinas bilang host ng World Wushu Championship sa taong 2027. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gaganapin sa bansa ang nasabing patimpalak. Pagdating naman sa international scene sa mundo ng football, halos kalahating oras ang hinintay bago opisyal na magsimula ang football match sa pagitan ng Brazil at Argentina para sa World Cup qualifier. Ang nasabing delay ay dulot ng kaguluhan sa pagitan ng mga fan at otoridad. Bago magsimula ang laro, sinaway ng Brazilian police ang Argentinian fans na nagkakagulo sa kasagsagan ng pag-awit ng national anthem. Ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap ng visitor supporters dahil imbis na tumigil, nagsimula ng magwala mga ito at maghagis ng upuan. Lumaki pa ang gulo na umabot sa pagitan ng supporters ng dalawang bansa na nagdulot ng panik sa ilang fans dahilan para ma-injure ang iba at ang isa pang ito ay namataang duguan dahil sa riot. Sinubukang lumapit sa bench ng Brazilian team sa pangunguna ni Lionel Messi upang pakalmahin ang sitwasyon bago sila bumalik sa dressing room. Ganito rin ang ginawa ng mga Argentinian team kung saan pinakiusapan ng goalkeeper nito na si Dibu Martinez ang mga Brazilian police na huwag gumamit ng dahas. Pagkatapos ng 27 minuto, bumalik na sa field ang dalawang koponan para ituloy ang laro. Ngunit salip na makuha ang panalo sa home crowd, natanggap ng Brazil ang ikatlo nitong sunod na talo sa kamay ng Argentina in a 1-0 score. Kasalukuyang top 1 ng Argentina sa South American World Cup qualifier with 12-point lead sa 5 laro, habang nasa ika-5 pwesto naman ang Brazil. At sharing match point mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.